Okay, what's up, Phil Coche viewers? And today is a very special day. Hindi mo very special, pero medyo may break tayo from the usual reviews dahil kahit kasama natin ngayon ang Isuzu MU-X, iba ang gagawin natin sa kanya. Hindi tayo magre-review, hindi tayo magkukumparo, hindi tayo mag-suspect check. Anong gagawin natin, Chris? Tayo ay pupunta sa Antipolo, sa East, para makipag-date. Tama. Kasi basically, ang peg namin ngayon, usually sa food crawl, di ba, ginagawa namin one place to another lang. Pero ngayon, specific, hinanap namin mga areas na pwede nyong puntahan para sa inyong loved ones, kung may nililigawan kayo, o kung tulad ko na may asawa na matagal lang hindi nakakapag-date. So yun ang titignan natin ngayon. Itong video ito, paalala to sa mga couples, sa mga lalaki or babae na hindi kailangan ng special na araw. Oo. Diba? Para dalhin mo yung significant other mo sa isang magandang date. Pwera na lang kung nandito kayo sa Antipolo, kailangan nyo yung special na araw kasi daming kamote pag weekends. Pero dahil weekday ngayon, medyo banayan ang ating traffic situation at ang ating ride. So tara na ba? Let's go! With the Isuzu MU-X. Kotse ba? Feel kotse na. Okay, so Chris, nandito tayo sa Cafe Rizal. And dahil nga ang peg natin ngayon ay date nights or date mornings or lunches, ay in-order namin ay isang appetizer, isang main, and isang dessert. So, ano nga ba ang tawag dito? Kasi hindi ko siya ma-pronounce. Ang tawag dito is Indonesian satay. So, it's an Indonesian dish. Version nila ng barbecue, basically. Yeah. Pero parang mukha siya more veggies, no? Kasi nga Indonesian. Oo. Pero hindi. Ano siya? Chicken siya. Okay. Chicken satay siya. Oo. Tapos, itong main natin, ano yan? Tawag dito, version ng Cafe Rizal dito sa Pinto Art Museum. Yan ba yung US adobo? Oo, yan yung US adobo. Adobo siya. Adobo with US meat. US pork. Tapos may kasama siyang dalawang pyramidical rice. Na rice. Pero plain lang yan. So ito yung mga kinuha namin kasi is yung mga best sellers nila dito sa restaurant nila. Pero itong dessert, parang yung item to eh. Oh, it's triple layer. Triple layer cake. Ayun, patawag ito kaya ito lang muna in order namin kasi hopping siya. So, first stop natin to, tapos meron pa tayong dalawa. Kasi natuto na kami. Kaya nito. Satay ba o satay? Satay. It's satay. As expected. Hindi siya kasing umay ng barbecue natin kasi nga, meron siyang veggie touch. At saka siya, tawag ito, heavily on sa spice siya. Kumbaga, iba siya sa iba siya sa timpla ng Pinoy barbecue natin. Diba? Masarap siya. Tender. Lalapit ko ang ating main. Maya ka na triple layer cake. So ito ang ating US beef ba yan o pork? Basta US Parang beef. pork eh. Let us... Uy! Ito lang kunin ko. Ho ho ho! One pork. Pero papansin niyo sobrang aesthetic ng lugar. Diba? Perfect talaga. Tsaka ang hangin. Ako guys, I suggest pumunta kayo dito ng morning or tanghali. For best experience. Kasi ang ganda niya na may sunlight. Ganda yung may sunlight. Kasi feeling ko medyo tungsten kasi yung ilaw eh. So parang feeling ko
Medyo madilim to sa gabi. Although, Maganda yan, mukha kang nasa in the mood for love. so, ngayon, parang, ano na kayo? Alam mo yun, nasa museum na kayo. Diba? Ano ako sa? Hindi lasang adobo for me. Really? Mm. Lasang ano siya? Yung sauce. Parang ano yata eh. Parang feeling ko niluto sa ano to eh. Sa atsuete rin. Oo, yun. Adobong pula vibe. Kasi parang pula siya eh. Oo. Hindi siya yung usual na toyo party lang. Pero napaka-tender ng meat. Tsaka kung mo, guys, may ubas. Oh, cultured. So ayun, pag pumunta kayo dito, huwag kayong masyadong mangpulis ng adobo. Kasi sabi naman talaga nila, walang original, may original na ano, or nauna, na recipe ng adobo. Pero, iba-ibang version kasi yan ng adobo per household. It just so happen na dito, parang adobong pula yung ano nila, yung vibe nila with grapes. With grapes. Tsaka maganda yung pinili nilang cut ng meat, yung mas madaling palambutin. Kasi yung usual sa atin na hindi ko alam anong part yung basta yung adobo cut. Hirap palambutan yun eh. Tsaka, kung mapapansin nyo, ano siya eh, hindi siya ganun ka-heavy sa fat. Oo. Very thin yung fatty layer niya. Kaya less yung umay factor. So, kung gusto yung tumingin and mag-appreciate ng art, since nagawa natin siya kanina, mag-appreciate ng art, at the same time, kumain ng Pinoy fusion food. Oo. Diba? With great ambience, ang ganda ng ventilation. Ano siya, kahit nasa loob siya, kahit nasa loob kami, yung ventilation parang alfresco. Diba? So yun. Teka mga otong take. Tingnan mo yung cake. Sapagkat ito ay aking paborito. Sarap. Yung taas, parang soft na brownies. Yung gitna, choco mousse. Tapos yung ilalim parang cheesecake. Tapos sa pinaka-ilalim, frosty. Yes. Ganda ng contrast. Yes. Naks, may nalalaman tayong contrast. Thanks sa wife ko na bake ng bake. Dami ko natututunan kahit taga-kain lang ako. One dami yung texture, no? Ayun guys. Tapos, may grape ulit sa taas. Ayun nga, ano? So parang signature ba na dyan? Which is nice. Kung alam niyo yung film na Nacho Libre, pagpasok dito parang siyang setting na Nacho Libre. Encarnacion! Ako lang naman yun. Diba? Encarnacion! Sorry, marami kayong mga movie references na maririnig. So yun lang, enjoy lang muna namin yung food. Pero overall, na-enjoy namin to. Suggest namin na pumunta kayo dito together with your loved ones. Kasi itong episode na to, parang kalabit to sa mga, sa mga mag-partner or sa lalaki or babae na hindi kailangan may special occasion para dalhin mo sila sa ganitong klaseng Or tulad ko, klaseng date. tinasal kami. Tapos parang ever since the wedding, hindi na kami nakapag-date ulit ng major na kami lang. Kaya yun, now I know, dadalhin ko yun dito. Maganda dito, men. Etong in-order natin, relatively affordable siya. Kasi ito nasa around 200-300. Etong main namin nasa around 500-600. Pero meron dito yung mga talagang bigate na US Tomahawk steak, Yes, 5,000. Meron din sila. Chef special. Oo. So kung medyo you're up for that challenge na, alam mo yun, maging lavish kayo sa date niyo, go. Tsaka Deserve niya naman yan, nagustuhan ko rito, kasama sa appetizers, meron silang lumpiang Shanghai. Iba lang pangalan, pero lumpiang Shanghai. Dagupan ng pangalan. Oo, tama. Dagupan ng pangalan. Lugar siya sa South, di ba? Lugar siya sa Pangasinan. Baba ako sa geography. Tapusin na namin doon. Sana hindi kayo mabusog. Hindi, kayo mabubusog kayo sa gutom, sa inggit. Joke lang. Tara. Okay guys, nandito kami ngayon sa Ilona's Place. So ito yung exterior kami. Sige kuya, bigyan mo yan. Extra rice. Ito kami sa Ilona's Place. And kung mapapansin nyo, outdoor siya. It's because outdoor talaga siya. Oo.
Explain mo kung paano tayo nakapunta dito. Paano nga ba? Gumamit kami ng Google Maps and pumasok sa isang medyo old-rich na subdivision. Tapos pagpasok mo sa subdivision na yun, dulo pa siya. Yes, dulo pa talaga. Parang yung area niya, yung wala na masyadong bahay, Yes. hindi pa masyadong nabenta or nabenta pero hindi pa tinatayuan. Anyway, yung papasok dito sa restaurant na to, medyo sakto for the MUX. Off-road kasi talaga yung experience eh. Kasi, tawag ito, Warak-warak yung daan. Warak-warak yung daan, tapos lupa na. Oo. Diba? Magiging lupa na yung daan eventually. Tapos, nakatulong talaga yung MUX na nakasangga natin ngayon. Oo, kasi itong Antipolo area known for its mountainous roads. Yes. So, mix of uphill, downhill. And ito, yung papunta dito, parang puro uphill na siya from uphill the talaga. main road. Yes, and then kailangan mo talaga ng torque. Oo. Tsaka ng suspension na maganda for this location. Pero although hindi namin sinasabi na kailangan nyo ng MUX para makapunta dito. Any car will do. Kahit lakarin nyo, okay lang. Yun nga lang, mas madali lang with the Madali lang MUX. with the MUX. Pero anyway, rate mo muna yung ambience dito sa lugar. Ang ganda ng ambience. Actually, may option kayo to eat within the bar. Kaso kami pinili namin dito para mas at one kami with nature kasi kita nyo naman ang aming background. Pero mas maganda sana doon sa likod kasi kita mo yung city, may city skyline ka, fly away, skyline, pigeon fly. Kita mo talaga yung yung cityscape sa baba. Oo. Overlooking kasi talaga siya. So kung gusto nyo dito magmuni-muni, kasi meron sa may sumulong, may mga place sa sumulong doon na kita mo yung cityscape ng Manila, ng Metro Manila, pero masyado maraming tao, masyado mausok, katabi ng street, ng sumulong highway. So suggest namin na dito kayo pumunta sa Ilonas Place. May pagkain, may food din dito. Tago siya. Ang tahimik niya dito. Tsaka very, very IG worthy. Yes. Tsaka ang maganda dito, dahil nga yung may view tayo doon, magandang pumunta dito yung golden hour. Tapos mga early night. Kasi for sure, pag nakita nyo na yung ilaw-ilaw ng city, magiging romantic. Naku, saan kayo diretso after nito? Yun na yun. Hindi ko nasasabihin, pero so ano nga ba yung order natin? Ayan ang hindi ko alam kasi may humihingi ng tulong ko kanina. Pero mukhang kumuha ng roast beef. Yan daw ang specialty nila. Again, hindi na namin kayang kumain ng sandamakmak. So, ang lagi namin tinatanong kung ano yung specialty. And, to be fair, ang episode naman to is for dates. Although kaming dalawa yung magkasama, di ba? This is a guide for couples na gusto mag-date. So, alam ka namang i-order nila yung buong menu, di ba? So, itong dalawa yung nasuggest sa amin nung manager dito sa restaurant. Basically, ito yung best-selling mains nila. It's roast beef with mashed potatoes and veggies on the side. Okay. And then deconstructed bagnet kare-kare. Alam mo, hindi ako fan ng deconstructed kare-kare. Kasi mas gusto kong kumakapit na yung sauce sa bagnet. Gets. Pero, siguro, the reason behind kasi siguro na deconstructed ang bagnet kasi karamihan naman ng bagnet na nakakain ko na kare-kare bagnet na nakasama na dun sa is hindi na malutong yung nila. Ayun din. Tsaka minsan sobrang sagi na ng veggies. Sagi ng vegetable. So medyo give and take. Tikman natin? Tara. Unahin ko ang... Ikaw yun, dito ako. Sige. Deconstructed curry. So, yun nga po mga kaibigan, napakalambot ng kanilang baboy. Uy, ang crispy. Ito rin yung roast beef nila. Yan nyo, lapit mo dito. Pulls apart. Actually, ganyan din yung pork nila eh. Ganyan yung pork nila. Sobrang crispy ah. Rinig yan. May kulang ako. Kuha pa ako isang chop para kompletos recados. Ganyan. Tapos, kuha tayo ng bagoong. Hindi siya bitin sa lasa, guys. Sobrang solid ng roast beef. Lingid sa kaalaman ng marami ng mga amateur sa mundo ng kare-kare. Ang pagpili ng bagoong ay isa sa mga crucial factors. Kasi nakaka-apekto siya sa overall experience ng kare-kare. So ayun, titikman natin. Tignan natin kung magkakakidlat ako sa ulo. Editor.
To be honest, gusto ko yung sauce and yung bagnet. Nakulangan ako sa bagoong. Hindi siya enough. Kasi yung amount na yun, usually, dapat enough accent na yun eh. For that size of meat. Yes. Kaso dito, parang nalunod siya sa lasa ng sauce. Parang kulang siya sa pagiging bagoong. Siguro, ang reason nila dyan, kasi may mga household na sila mismo yung nagluluto pa nung bagoong nila. So feeling ko ayaw nila ma-overpower yung bagoong. Speaking of bagoong and sauce ratio, tatlo daw yan eh. May 3 tao na nagluluto sa Pilipinas. Sa household. Yung isa, yung sauce ng kare-kare is sweet, semi-sweet, tapos maalat yung bagoong. Tapos yung isa naman is maalat yung sauce, kare-kare sauce, tapos ang medyo matamis is yung bagoong. Tapos meron naman na ayaw talaga na sa sweets. Parehas nasa salty side lang yung bagoong and yung sauce. So ikaw, ano ka doon? Ako kasi pinalaki ako na sa household namin na kare-kare sauce is yung maalat. Yun yung may peanut flavor talaga. And then ang matamis is yung bagoong. Sa akin sanay ako sa maalat na bagoong. Okay. Tapos yung sauce is very peanutty. Okay. Gets. Actually, pasado sa akin yung sauce. Kaya nakukulangan ako sa pagkaalat ng bagoong. Kasi doon ako sanay. Pero yun, ganda ng pagkaluto sa pork. Pero masarap siya. Oo. Ganda ng pagkaluto sa pork. Tapos yung balat niya, very crispy pero hindi lumalaban. Gets. Crispy siya pero natunaw agad. Gets. Try mo to. Sige nga. Sarap? Sarap ng roast beef. Siya kahit ano siya, no? Kahit mahangin siya dito. Kasi guys, mahangin talaga dito kasi nasa bundok eh. Parang mataas yung lugar na to sa Antipolo eh. Sinamahan mo ng mash po? Hindi pa. Actually, yung mash po, tinimpla to complement the sauce. Oo, okay. Kaya mas masarap siya all together. Leans on the sweet side. Pero Yeah. hindi siya siya very sweet. Pepper sauce siya. Solid. Gusto ko siya. So yun, kung kayo, syempre isang main lang naman kukunin nyo. Any of this will work. Kung gusto nyo na medyo tate na lasa, maganda to. Kung gusto nyo medyo Pinoy, sobrang solve din dito. Sila na mamimili. Kayo na lang mamimili talaga. Walang talo. Okay, kain naman tayo. Sige, mukhang masarap sa kanin to eh. Okay. Okay, so dito tayo ngayon sa Arts Sector Restaurant Cafe siya / Art Gallery dito sa Antipolo / Binangonan Rizal. Bakit ganon? Hindi ko na alam. So, right off the bat, kamusta ka po? Ako, gusto ko munang unahin yung yung ambience. Imagine, naglalaro lahat ng senses mo dito. Number 1, sense of feel. Sobrang hangin dito since nasa bundok tayo. Kasi makikita nyo na yung Laguna Tibay dyan. And makikita nyo yung Laguna Tibay. Tapos sobrang hangin dito. Ganito kataas yung amoy probinsya na hindi mo maintindihan na sobrang fresh niya. Actually, hindi siya amoy probinsya kasi sa probinsya, from what I've experienced, laging yung hangin may amoy halo ng amoy ng usok or may amoy ng sinusunog o yung tayo ng baka o kalabaw. Pero dito yung hangin niya, hindi siya maalat. Although malapit tayo sa Laguna, di ba? It's very fresh siya. Tapos ang lakas. So yun, high altitude, tapos malapit sa lake, kaya ang ganda ng combination. O yun, so yun, this art gallery siya, right off the bat. So, puro
art pieces talaga. Pagpasok pa lang. Pagpasok mo pa lang. So may entrance pala dito guys, 200 per head. Tapos may core cage dito yung mga camera natin. Core cage yung camera natin, yung GoPro and whatnot, kung ano yung mga dadali natin mga gadget dito. Ang wala lang alam ko, cellphone. Siyempre, cellphone, small cameras, ganyan. Tapos meron siyang 4 floors. Meron siyang 4 floors. Tapos, pwede siyang i-rent for your private events, ganyan. Tapos, loft type kasi yung cafe. Pero dito kami muna sa baba kasi sobrang hangin sa taas. Baka wala kayong marinig. And then, the other senses, yun nga, yung eyes mo, sobrang masusurprise ka with the architecture and the interior design. Tsaka yung art. Yung artwork. Tapos yung pangamoy mo, syempre, amoy coffee, amoy, yun nga, amoy nature. Tapos, yung pakiramdam mo, yung hangin, sobrang lakas. Yung panlasa mo. Kamusta yung saan kasi nag-hot coffee ako eh. Nag-hot coffee ako. Ako ngayon ko pa natitikman dito, agising ko lang. Kasi kanina, naghihintay ako. Meron silang piniplay na ambient sound, tapos combined with the wind. Sobrang nakaka-relax. So, nakatulog ako. Agising ko lang eh. So, sobrang peaceful. Parang naman, ice latte nila. Tama lang yung mix ng coffee and sweetness. Sa akin, coffee. Sorry, hot choco. Mas gusto ko sana na medyo thick ng konti. And may pait pa ng konti. Ganyan. Pero, happy ako eh. Happy ako siya. Worth it siya. Papakita namin yung yung trail namin dito. Sobrang tarik ng trail dito. Kita nyo naman, di ba? May B-rolls tayo dyan. And again, naging perfect ulit yung kakampi natin. Naging perfect ulit si MUX dun sa activity natin ngayong araw. Umakyat tayo sa pinangonan dito sa art sector. Tago siya eh, and sobrang... Kala natin, bangin na eh. Oo, bangin na as in bundok talaga. So ayun, nag-enjoy kami sa trip na to. And sana dali na dito yung significant other nyo. Pero kung coffee at coffee lang habol mo, baka medyo ma-disappoint ka dito kasi the coffee sa akin is very average. Although, sorry, meron pa silang, if yun yung habol mo, it's pretty average, pero try to order their food as well. Kasi marami silang food din dito, restaurant din siya. Yun. So, nakusap ko yung chef kanina. Na yun nga, tigil daw siya pagpunta dito. Try daw namin yung food, kaso busog na kami. Coffee na lang yung gusto namin, yung habol namin dito and the ambience. So, para hindi masayang yung oras niya dito. Hindi siya masayang. Una pa lang, hindi siya masayang kasi super worth it yung drive. Hindi siya masayang, pero parang hindi masayang lalo yung drive nyo. Order kayo ng food, sobrang dami ng variety of food dito sa art sector. And enjoy nyo yung moment ng date. So yun. Dadali ko nga dito sa awa ko. Hangin eh. Then guys, for more updates, for more videos, subscribe kayo sa philcoche.com and para makakita kayo and maka-experience pa kayo ng mga videos about cars and about adventure. Also, share nyo sa mga G's nyo, mga musa. Subscribe kayo please. Oo nga. Bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!